Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Eto, at napakainit muli nitong ating tatalakayin. Laman ng video na yan. Dalawang anak ni Arnie Teves damay din sa pagiging terorista. Ayon po dito kay Atty. Topacio. Iyan ang ating tatalakayin mga kaibigan. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nasa ganun po lubos nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po ako mga kaibigan. May nakuha rin daw silang impormasyong posible ring idamay dito ang mga anak ni Teves. May plano daw na pati mga anak ni Congressman Teves, pati yung kanyang mga business associates ay i-declare na rin na terrorist. Kasama sa freeze order ang kapatid ng kongresista na masama ang loob, lalo't nakipagtulungan naman daw siya sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Habang tumatagal, lalong lumiliit ang mundo para kay Negros Oriental Congressman Arnie Teves matapos ideklarang terorista ng Anti-Terrorism Council dahil sa umano'y serye ng patayan sa kanyang probinsya. Kinumpirma ng kapatid ni Congressman Teves na si dating Governor Pride Henry Teves na na-freeze na nga ang ilan niyang ari-arian. Kasama siya sa binansagang terorista ng Anti-Terrorism Council. It is what it is. I just have to live with it. Continue life. I'm not a part of this, but I just don't know why. After that, my bank accounts were ordered frozen. I cooperated. I never left. Aminado siyang nasasaktan sa mga pangyayaring ito, lalo na nang bansagan siyang terorista. I have been in public service for 20 years. I was never charged with anything. I am never a violent person. I don't even say bad things toward other people. It's ironic now that I used to be a victim of terrorism. Now, I am the one tagged as a terrorist. Pero nanindigan si Atty. Ferdinand Topacio na parte ito ng panggigipit sa kanyang kliyente. Iapela raw nila ang pagbansag kay Teves bilang terorista. May nakuha rin daw silang impormasyong posible ring idamay dito ang mga anak ni Teves. May plano daw na pati mga anak ni Congressman Teves, pati yung kanyang mga business associates ay i-declare na rin na terrorist. Bilang bahagi nitong panggigipit sa kanila. Talaga ito sarado ng isipan nitong mga ito eh. We are studying our options. That is why I will be meeting with my team very soon to explore avenues of legal recourse. Okay, alright. Yan po at napanood nyo sa rolling ng video. Maliwanag. Paalaala lang po. Yan pong video na yan ay ilang linggo na po ang nakakaraan. Hindi po yan yung bagong labas ngayon. Yan po, inuulit ko, ilang linggo na po ang nakakaraan. Mabuti po nang tayo ay nagkakaintindihan. Habang tayo ay naghihintay ng warrant of arrest, paglabas, wala pa rin pong latest update. At habang tayo po ay naghihintay din ng paglabas na po ay anong tawag dito? Yung mga kaso, kung ano bang development na iba pa, ay patuloy pa rin po ang ating pag-monitor at nasa ganun po ay mabigyan po kayo ng latest update. At dito ho, tungkol naman sa pangalan ng Pride Henry Teves, wala pa rin po nilalabas na statement itong DOJ tungkol po dito sa po yung anong rason kung bakit hindi po napasama sa Digamo case. But data po at ito po muna ang ating talakayin, bagamat po itong binitawag ni Atty. Topacio na salaysay po diyan sa ruling ng video. Inuulit ko po, mahigit isang linggo na po yan, ilang linggo na po ang nakakaraan. Okay, dumako po tayo mga kaibigan. At bago tayo magpatuloy, shout out at maraming salamat News 5 sa paggamit ng inyong counting video clips. Ito nga po, talagang napakadami, napakadami na ika nga po binitawan na naman
nitong si Atty. Topacio. At tatalakayin po natin diyan tungkol dito sa sinasabi niya na talagang taas no siya sinasabi na idadawit ang pangalan nitong anak na dalawa ni Arnie Tevez kasama ang kanyang mga ilang business partner di umano ni Arnie Tevez. At siyempre dito sa katauhan naman ni Pride Henry Tevez na mga sinasabi niya diyan sa salaysay na yan. Sabi nga niya, tumulong na siya. Masama ang loob. Dahil tumulong na siya sa gobyerno, ay tinagpa siya na isang terorista. Ano ang ginawa nitong tulong sa gobyerno? Talagang nagbabaoy, kung sana sa Tagalog, namamaoy. Ay, kung alam nyo po, yung words na yan, makaka-relate kayo. At yan po lahat mga kaibigan, bibigyan po nandiin. Unahin po natin ito. Ay, sandali. Nasaan na nga ba si Atty. Topacio? Mga kaibigan, naku po, ilang linggo na. Hindi ito lumalabas Tayo rin po ay naghihintay dito ng kaukulang official statement na ilalabas niya tungkol dito sa pagkasampa sa kaso sa korte nitong kanyang kliyente na si Arnie Tevez. Wala pa rin pong opisyal na salaysay po siyang nilalabas dito mga kaibigan. Kaya hanggang ngayon po tayo ay naghihintay pa rin. Importante po nating malaman yan sapagkat siya po ang nagamon. Na ika nga po isampa na sa korte ang kaso. Diyan po ay ngayon nakasampa na. Hihintayin po natin kung ano ang kasagutan nitong si Atty. Topacio. Sapagkat karapatan po nilang sagutin yan. Inuulit ko po, Atty. Topacio, huwag mong isasagot kung bakit sinampa sa korte ang kaso ay walang ebidensya. Ay ikaw po ang naghamon na isampa sa korte ang kaso. That's why ngayon po ay nakasampa na. Siguro sumunod lang sa iyo. Kaya tinuulit ko, huwag mong sasabihin bakit sinampa sa korte ang kaso. Yan po ang inabangan natin mga kaibigan, kung ano ang kumpletong detalye, kung ano ang kumpletong opisyal na sagot nyo dito mga kaibigan. Okay, dumako na po tayo dito sa binitawan niya na ika nga po'y idadamay ang anak ni Arnie Tevez dito sa kaso ng pagdeklara bilang isang terorista. Matindi itong si Atty. Topacio talagang malakas ang pandinig. Paunawa, disclaimer mga kaibigan, hindi po tayo ang may sabi na itong dalawang anak ni Arnie Tevez ay isasama diyan sa pagiging terorista. According dito kay Atty. Topacio, napakaliwanag po mga kaibigan. Talagang matindi. Matindi ang pandinig nitong si Atty. Topacio, di ba mga kaibigan? Mantakin mo, sasabihin niya na dalawang anak nitong kanyang kliyente na si Arnie Tevez ay isasama sa pagdeklara bilang isang terorista. At may nasabi pa siya, pati ang mga kasusyo sa negosyo. Naku po, talagang parang yan ang nasobra ng talino mga kaibigan, di ba? Talagang advance mag-isip, palakpakan. Talagang matindi, yan ang epekto. Epekto. Talaga. Pasensya na po kung tumatawa ako, Sa palagay nyo ba mga kaibigan, ang sinasabi dito ni Atty. Topacio ay may katotohanan mga kaibigan? Sa palagay mo nyo ba, ang lumalabas ng mga statement dito ni Atty. Topacio na sinasabi niya, uulitin ko, according dito kay Atty. Topacio, hindi ako ang may sabi, na itong dalawang anak ni Arnie Tevez ay isasama sa pagdeklara bilang isang terorista. Mayroon po raw silang daw na babalitaan. Talagang may daw pa, Sa palagay niyo mga kaibigan, ang sinasabi niya ay ka nga po'y may katotohanan ba o pawang imbento lang? Sapagkat yan ang taas noo na sinasabi niya ay pinamamalita sa social media. Ay, ang comment section po ay bukas para inyong mga public opinion dito sa mga binibitawan
na pananalita ni Atty. Topacio ay kung mayroon po kayong mga karagdagang public opinion, diyan po sa comment section, pwede po kayo magpahayag, mga kaibigan. Ha? Alam nyo, ang punto de vista natin dito, mga kaibigan, tayo po ay hindi tayo nangunguna at tayo po natin pangunahan kahit sino man. Yan dapat ang gawin din. Yan din ang dapat gawin ng isang matinong abogado. Sapagkat ang abogado, kahit ako, napakalaki po at taas ng pagtingin ko sa isang abogado. Sapagkat yan po ay isang tagapagtanggol ng karapatan, isang ika nga po ay kung ikaw ay may kasalanan na napagbintangan sa pamamagitan po ng magaling na abogado, ay kaya ka pong ipagtanggol. Ba't iba ho ang nakikita natin dito, mga kaibigan? Kaya Atty. Topacio, inuulit ko. Kahit siguro, ang gusto kong ipahiwatig dito, kahit siguro anong sabihin niya sa social media ngayon, ay pipili natin ika nga po paniwalaan ng ika nga sabihin natin 1%. 1%. Kahit may katotohanan. Kahit ano pang ipahiwatig niya sa social media ngayon, lalo po sa kanyang mga pinapakita sa social media, ay hindi po siya paniniwalaan. Mga kaibigan, kahit sabihin pa natin may katotohanan na talagang isasama bilang pagdeklara na isang terorista itong anak ni Arnie Tevez na dalawa, hindi pa rin po tayo maniniwala dito kay Atty. Topacio. Okay, ako po, based on my own perception, I'm very sorry kung nasabi kong hindi pa rin tayo maniniwala. Hindi ako maniniwala. Kahit sabihin pang may katotohanan ito, sapagkat alam po natin ang pagkatao nito bilang isang abogado. Damage well done. In one word, mga kaibigan. Sa pinapakita nyo ho, na ika nga po'y paraan kung paano atakihin ang gobyerno. Kung paano mag-character assassination dito sa ating namumuno sa gobyerno. Kahit ano po bitawan ho nito na pananalita, na kahit pawang may katotohanan, ay hindi po karapat-dapat na paniwalaan. Datapwat sa punto pong iyan, mga kaibigan, kung ang sinasabi niya po na ang dalawang anak ni Arnie Tevez ay isasama sa pagdeklara, yung po ang nakukuha po nila na ika nga po yung marites. Sasabihin natin marites dahil mukhang marites di ba? Dahil lang nakukuha po nila ang pagiging marites, naririnig po ng kanilang dalawang tainga at nakikita po ng kanyang dalawang mata, mga kaibigan, sa pagmarites, ay sasama nga sa pagiging terorista ang dalawang anak. Ayon po kay Atty. Topacio. Kahit po sabihin nating totoo yan, hindi po dapat natin paniwalaan, sapagkat ang dapat po natin paniwalaan dito, kung ano man ho ang nilabas ng DOJ, kung ano man ay nga po'y inilabas na hatol dito ng Anti-Terrorist Council, kung ano man ang nilabas na salaysay na talagang kasama ito o hindi, yun po ang dapat nating paniwalaan, mga kaibigan. Datapwat sa punto pong ito, ang lahat ng kanya ay pawang mga imbento, pawang mga marites, hindi po dapat natin paniwalaan kahit ito po ay kapanipaniwala. Maniwala po tayo kapag nandiyan na mismo galing sa Anti-Terrorist Council na nagdideklara po na kasama itong pangalan na ito na dalawa na anak ni Arnie Tevez, mga kaibigan. Huwag po tayong maniwala dito. Ito po ay pawang nag-iimbento ng kanyang mga sinasabi sa social media. Ito si Atty. Topacio. Kaya yan po ang epekto ng ika nga po ay nasobrahan ng talino. Iyan ang epekto na ika nga po ay hindi tamang pagtanggol sa iyong kliyente na pawang paglihis ng isyo ang ginagawa. Kahit ano pa ang sabihin mo sa social media, hindi na maniniwala sa iyo ang taong bayan.
Bagamat kung may katotohanan, inuulit ko, ang sinasabi mo na itong dalawang anak ni Arnie Tevez ay nakakamarites kayo na isasama, idideklara na isang terorista. Ang paniniwalaan po namin dito ay itong Anti-Terrorist Council kapag sila po mismo ang nagsabi na kasama ang pangalan. Hindi po ikaw, wala kang birin magsabi ng ganyan. Pawang marites lang ang sinasabi mo. Yan ang epekto. Yan ang epekto na ika nga po'y abogado na nasabrahan ng talino. Kahit anong gawin mo pa, umiyak, maghubot, maghubad sa harap ng kamera, hindi ka na paniniwalaan, mga kaibigan. Okay, alright, sana po mga kaibigan ay nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At alam ko po, nakuha nyo yan. At bantay po tayo dito kung ano nga po ang magiging development. Basta kung ano man ho ang statement na nilabas po ng Anti-Terrorist Council, doon dapat po tayo maniwala. Huwag po tayong maniwala dito sa marites na abogado. Okay, patuloy po tayo at baka tayo kulangin ng oras. Bilisan na po natin. Dito naman tayo sa ika nga po ipagdeklara ng terorista sa kapatid. Ito si Boy Corot. Kilala nyo ito si Boy Corot, mga kaibigan. Ito ay kapatid ni Arnie Tevez na si Pride Henry Tevez na binansagan po nating Boy Corot. Sinasabi ko nga sa inyo mga kaibigan ay hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man ang mga nasasabi dito natin na public opinion ay pawang nababase ho sa related sa ruling ng video. That's why nasabi ko po itong Boy Corot sapagkat sinasabi niya ho sa mga video na pinalalabas niya. Wala siyang kinukurot na tao. Wala man lang siyang kinukurot na tao. Yun ang laging sinasabi niya. Ang galing ng pangontrano. Parang albularyo lang ho na walang kinukurot. Parang bata lang na walang kinukurot. Diyos mio, mahabagin. Diyos ko po, Rode. Matagal na po itong nililinlang. Matagal na po itong niluluko ang taong bayan. Matagal na po ito. Ika nga po niluluko rin ang ating gobyerno sa pamamagitan po ng kanyang mukha na maamon tupa, wari kong magsalita, maharap sa kamera. Hindi mo kayang lukuhin ng taong bayan, mga kaibigan. Kung nakalusot ka sa Digamo case, kung nakalusot ka sa Digamo case, hindi pa natin alam ang rason kung bakit ito hindi nakasuhan sa Digamo case. But hanggang ngayon po ay nag-iintay pa tayo na ika nga po uulitin ko ng statement ng DOJ kung ano ang rason nila kung bakit nakalusot ito sa Digamo case. But diyan po sa iyong illegal possession of firearms kasama ang anak ng dalawang anak ni Arnie Tevez, wala po itong lusot. Inuulit ko po, subject for resolution po yan para na sa ganun po maisampa na sa korte at pag naisampa ho sa korte ay maglalabas po ng warrant of arrest. Muli, uulitin ko po, Nobel recommendation po itong kaso na sinampa sa kanya dahil ito po ay nga po ay matataas na kalibre ng barel pampasabog ng tanging terorista lang po ay nga po ay maghahawak nito at nagkakaroon. That's why tinagpo siya na isang terorista. Sa madalit salita ho, kapag ito ho ay nilabasan ng warrant of arrest at naisampa sa korte, habang nililitis po ang kaso, ito po ay nandiyan po sa kulungan, mga kaibigan. Maliwanag po kasi, pinapaliwanag ko po kasi marami po ang nawawala ng pag-asa sa kung bakit wala daw pong kaso itong si Pride Henry Tevez. Mayroon po, mga kaibigan. That's why inuulit ko po, pinapaliwanag ko sa inyo. Heto, bilisan na natin. Anong sabi niya? Masama ang loob. Dahil tumulong na siya sa gobyerno kung bakit tinagpa siya bilang isang terorista. Nako po, talagang matindi yan ho. Okay, ipalumagay na natin na tumulong siya sa gobyerno. Porque ba tumulong ka sa gobyerno? Ay lisensya mo na. Para ika nga'y gumawa na ika nga'y hindi maganda. Lisensya mo na ba yan? Para hindi ka ika nga'y suriin kung ano man ang iyong mga ginawa sa bansang Pilipinas. Hindi katuwiran po yun. But ititwist po natin, ano ba ang naitulong nito sa gobyerno, mga kaibigan? Sapagkat napakaliwanag po diyan sa video na yan, ano ang sinasabi niya?
masama ang loob sa gobyerno dahil tumulong na siya ay tinagpa siya bilang isang terorista. Itanong mo nga sa sarili mo, Boy Kurot, ano ang naitulong mo sa gobyerno? Yung bang pinagmamalaki mong tulong, nasasabihin mo, ang iyong bank account ay susurrender mo surin kung mayroong mga malalaking transaksyon, kung may illegal na transaksyon. Diyos ko po, Rudy, lumang tugtugoy na yan. Isang paraan ng panluloko mo sa taong bayan. Hindi tanga kami, hindi tanga ang gobyerno. Magsusuko ka ba naman at magpapasuri ka ng bank account nang alam mo na may illegal ka na diniposit diyan? Na alam mo na mayroon sandamakmak na pera na milyones, bilyones ang halaga. Yan ba ay patitingnan mo kung talagang mayroon? Datapwat sa puntong ngayon, may ibang paraan kung saan nailagay ang pera. Kaya nga dyan sa pamamahay nyo nung nagkaroon ng search warrant, ng raid, may nakuha po sa vault na napakaraming milyones ng pera. Hindi ko na ma-determine kung ilang milyon, basta marami, nakalagay sa vault. May paraan kung saan dapat ilagay ang pera mo na galing sa illegal. Sasabihin mo, tumulong ka sa gobyerno dahil yung mga conversation mo sa cellphone ay isusurrender mo para matingnan. Diyos ko po, Rodi, lumang tugtugin, ulitin ko. Iisang cellphone ba ang gamit mo? Isusuko mo ba at ipapasuri mo? Kung talagang yan ay ginamit mo, may ibang paraan. Huwag mong gawin tanga kami, ang taong bayan pati ang gobyerno. Datapwat ngayon sasabihin mo, yan ang mga dahilan. Tumulong ka sa gobyerno, masama ang loob mo dahil tinagkapa na isang terorista. Diyos ko po, Rodi, malabirhin. Yung ba ang batayan ng pagtulong? Anong tinulong mo? Hindi ka tumulong, bagkos nililihis mo ang isyo. Huwag mo sabihin tumulong ka, wala kang naitulong dito sa kaso na ito. Ang tindi ng sinabi, di ba? Gobyerno pa ang pinaratangan na parang walang utang na loob sa kanya dahil tumulong siya, di ba? Mga kaibigan. Laging sinasabi niya ang katuwiran. Matagal na siya nagsiservisyo. Matagal na siya bilang nasa politiko according sa ruling ng video na yan. Ano ang sasabihin niya? Wala siyang na-charge na ini-violence. Uulitin ko. Wala nga noon na na-charge ikaw dahil takot ang taong bayan na banggitin ang pangalang Tevez, ang apelyidong Tevez noon. But ngayon mayroon na pong boses. Mayroon ng lakas ng loob. Ang taong bayan na nasasakupan nyo po diyan sa Negros. Datapwat nasabi ko yan. Kaya nga natag kayo bilang isang terorista. Dahil sila po ang nagsiwalat kung paano magasik ng lagim ang apelyidong Tevez. Hindi po kasama ang ibang Tevez. Kayo lang po at itong iyong kapatid. At iba pang iyong kamag-anak at dalawang anak po ni Arnie Tevez. Nakasama po diyan sa illegal position para mga kaibigan. Kaya at huwag mong sabihin na nakatulong ka sa gobyerno, hindi ka nakatulong. Nilihis mo lang ang issue na akala mo ay makakalusot. Sinusubuhan mo ng mga bank account mo na walang laman. Planado na yan di ba? Huwag mong gawin tanga, mga kaibigan. Huwag mo rin sabihin na matagal ka rin nagsiservisyo na wala kang ini-violence na ikangay na-charge sa'yo. Lumang tugtugin. Lumang tugtugin. Dahil sobra na, ngayon ka lang nabisto, simula nang pumutok ang Digamo case. Kaya't ngayon po ay araw ng iyong ikangay paniningil. That's why, nadeklara ka bilang isang terorista. Alam nyo mga kaibigan, sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At shoutout muna tayo. Alam ko po, diyan po sa public opinion na i-open po para magbigay kayo ng comment section.
ika nga po mga komento diyan sa comment section. Ito po, at bilang pagpupugay sa lahat po ng ating masugid na taga-subaybay, shoutout sa iyo. Ito, Rita Bulayo, shoutout. Maraming salamat, Sir Andis, sa araw-araw na ninyong pag-vlog at ako po ay nagabang ng inyong vlog. Shoutout po. Birthday ko, September 18. Mabuhay po kayo. You're the vlog best. Happy birthday, September 18, Rita Bulayo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Ito pa, GC Plata, Mr. Andes, pwede po ba ang pakitanong sa mga TVCs na paano niya, sorry, nabusog ako doon, noong paano niya malulusutan ang 31 kaso na nakasampal laban sa kanya? Kasi nga po, noon panay din ang tanong ni TVS na paano daw magkasya sa chopper yung mga tao. Kaya po tanong ko rin paano nagkasya sa kanya ang 31 kaso. Nako po, magandang katanungan yan. Okay, alright. Pwede po kayo magbigay ng public opinion diyan. At babasahin po natin. Pasensya na kung hindi po nabasa ang inyong public opinion. Sa susunod po natin vlog, babasahin po natin. Binibilisan ko, kulangin tayo sa oras. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan!